Before we start, I invite everyone to close your eyes and let us pray. Father, we thank you, Lord, for this Lord day na kami ay ginather mo in this place. We pray, Father, for more wisdom, understanding, Lord, and let your Spirit move in our hearts and give us spirit of understanding, Lord, that every word what we are going to hear today, it will be implanted into our hearts, Lord, and it will grow, Father God. And we pray, Father, as I cast this vision, everyone will be caught on this vision, Lord, and we will be part of this vision, oh God. We thank you, Father. Be glorified and be magnified in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. So, bakit nga ba tayo may encounter? For what reason? Okay, to strengthen our faith. So the reason why we have encounter is to strengthen the faith and to strengthen our relationship with God. Kasi mahalaga yung relasyon. Okay? Bakit mahalaga ang relasyon? Kasi it's all about love. Pagka hindi kasi mag-work yung faith without love. Okay? At hindi rin mag-work yung relationship pag hindi niyo namahal ang isa't isa. Tama? That's why it's so important to have love. And when love will work in a relationship, vision will come out. Nagkakaroon ka ng pangarap. Okay? Naunawaan niyo ako? Di ba? Pagka na-in love ka, nagkakaroon ka ng pangarap dun sa minamahal mo. Same thing with God. God loves us and He has dream for us because He loves us. And as we, yung tutugon tayo sa pagmamahal ng Diyos, makikita natin yung pangarap ng Diyos sa atin. Okay? So, yun yung pag-uusapan natin. Ano ba yung pangarap? Ano ba yung vision ng Lord for me and for you? Okay? Kaya, I will cast the vision today. Okay? So, ayan. When we talk about vision, this is all about seeing things clearly. Sino dito yung 2020 vision? Yung malinaw na kahit maliit, basang-basa mo. Oh, talaga naman, lahat sila. Sana all, ayan. Actually, last nung ako'y kumuha sa LTO ng test, 2020 vision pa ako. So sabi ko, wow, very clear pa pala yung mata ko. So ibig sabihin, nababasa ko po yung maliliit at nakikita ko pa yung mga bagay-bagay sa buhay ko. So to see things clearly, and vision is all about dreaming things to happen. That is all about vision. So pagka meron kang vision, meron kang nakikita na gusto mong mapangyayari. And bringing that thing into reality. So halimbawa, ikaw ay isa kang estudyante. So dapat na-visualize mo na one day, isa akong ganito. Kahit ngayon, estudyante pa lang ako. Halimbawa, anong pangarap mo, Nalin? Police. Gusto mo maging police. Nakikita mo ba yung sarili mo 5 years, ilan taon ka na? 16. So, 10 years from now, did you see yourself as a policewoman? Nakikita mo. Pero hindi ka pa policewoman. Si Tantan, ano Tan? Si Man. So nakikita mo na yung sarili mo ngayon. 10 years from now, ilan taon ka na Tan? 14. So 12 years from now, nakikita mo ba yung sarili mo sa barko? Anong ginagawa mo sa barko? May ginagawa sa loob ng barko. Okay. Ibig sabihin, all of us has a dream. Tama? And all those dreams are part of vision. Na nakikita mo yung sarili mo 10 years from now, 15 years from now, isa na akong ganap na ganito. Kahit hindi pa. Nanuhan niyo ako. Okay. Like me, my dream is to be a lawyer. So, ang dream ko noon ay maging lawyer and I want to become president of the Philippines kasi nga, pangarap ko yun. Gusto kong baguhin ang bansa. Di ba? And then, one day, while I'm studying as political science, along the way, biglang tinurn ng Lord yung dream ko into His dream. Okay, so sabi ko, Lord, teka lang, wait lang muna, Lord. I'm not ready yet. I want to be someone na, may papatunayan pa ako, Lord eh. So, hindi po naganap yung pangarap kong maging lawyer. At hindi rin naganap yung pagiging presidente ng Pilipinas. Okay? But I became a president of the youth. I started with YPIC is Young People Imitating Christ. Ako po yung naging presidente noon. And then I became president of Extreme Generation before when I was young. Starting 19 years old until ako yung mag-asawa. Hindi man ako naging presidente ng Pilipinas, at least naging presidente ako sa gawain ng Diyos. Okay? So, God fulfilled my dreams. Still fulfilling my dreams until now. Okay? So, makikita natin na meron kang pinapangarap. And then, dahil nga, binago ng Lord yung dream ko, there was a moment na I had a dream, and until now, it's my dream, na to bring more young people in the kingdom of God. That's my dream. Hindi ko makakalimutan na yun, that was December 25, 2007.
Si Kuya Jomar nyo, kilala nyo, di ba? Yung worship leader natin. And then, meron pa kaming kasama noon, si Kuya Jun. I brought them to, dun sa bukid, nanalangin kami. Then, pinakita sa akin ng Lord yung vision. And sabi ko, Lord, if this is your dream for me, then I will walk on this dream to bring more young people in the kingdom of God. So, doon na ako nangarap. And from that, nag-start ako sa, malungkot mong sabihin, noon, meron po akong 7 kabataan na hinahawakan sa loob ng simbahan ito. And those 7 young people, umalis ng church. Walang natira. Ako na lang mag-isa. And then I was praying before God, Lord, please give me one person to work with para maganap yung pangarap mo. Kasi gusto ko lang lumakan sa pangarap mo, Lord. Doon sa vision na binigay mo sa akin. And then, sabi ko, sige, magkaroon tayo ng prayer meeting. And then, one day, that day, prayer meeting is, ginagawa ko po yun ng gabi. So, may prayer meeting kami. Pumunta ako, walang dumating. Ang saya, no? And then, I asked God, Lord, why? I am asking for more people. Kahit isa lang, sabi ko sa'yo, bigyan mo lang ako eh. Tapos, hindi mo ako binigyan. And then, that very moment, I was intimate in His presence. I was in His presence. I hear the voice of God, I give you one. Saan? Ikaw, isa lang hiningi mo eh. Hindi ikaw, isa lang. Sabi ko, ako? Then I understand that magsisimula pala sa isa. At ako yun. Sa akin mismo magsisimula. So I started in myself. So sabi ko, Lord, sige, baguhin mo ako, turuan mo ako, ayusin mo ako, baguhin mo buhay ko, and then I will serve you, Lord, till the ends of my life. Kasi sa heaven, di naman na, wala na yung katulad ng paglilingkod na meron dito. Sabi ko, hanggang ako'y nabubuhay sa mundong ito, gamitin mo ako. And then after that, eto na, masaya na ako kasi malakas na ako, di ba? Kasi nasa presence ako ng Lord at ako'y talagang nangangarap. And then sabi ko, Lord, I will do another prayer meeting. I will ask these young people to go to gather together at we will pray again. So, nag-gather ulit ako. Ano mo nangyari? Hindi ulit dumating. Merong isang dumating. So, 2 na kami. At ang nakakalungkot, yung taong hindi ko ini-expect at yung taong ayaw ko makasama, siya pa yung dumating. Sabi ko, Lord, bakit siya? Wala naman ako tiwala sa taong ito. So, sabi ng Lord, kung ikaw nga pinagtiyagaan ko, tiyagaan mo din siya. So what I did, I built relationship with this person, with this guy. So, nakipag-build ako ng relation sa kanya, dinisciple ko siya, and then dumating si Kuya Jomar nyo, 2 na sila. So, dinisciple ko po sila. Inayos ng Lord. Talagang, this is part of vision casting, okay? Bakit? Kasi this is all about dreaming the dream of God. And I shared to them the vision, pinakita sa akin ng Lord. Sabi ko, Kuya Jom, Tol, June, sabi ko gano'n, this is my dream. I want to bring the young people back to God. At sabi nila sa akin, sige po, Kuya June, susuportahan ka namin. And we started 3. 3 kami nagsimula. Tawag sa amin noon, 3 itlog. Kasi nga, mga payat, mga pangit. Okay? Tapos, puro kami Bible study, kung saan-saan kami, naglalakad kami. But you know what? One thing I've learned is in Acts chapter 1, verse 8. Ang sabi doon, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be a witness to me in Jerusalem, Judea, Samaria, and all the ends of the earth. So, naunawaan namin yung once we will receive the power of the Holy Spirit, we will become the witnesses, okay? So, naging witnesses po kami. Nag-share kami kung saan-saan. Kung saan-saan kami nakakarating. At marami kaming nasharean. And lahat ng nasharean namin, dinadala namin sa church. Okay? Hindi namin sila hinahayaan lang. And this is one thing I've learned in the Lord na ikaw ay hindi ka lang pala tinawag ng Lord para lang sa just to stay in the church and then maging masaya ka, palakpak. Pag sinabi ng worship leader, papalakpak tayo, kakanta tayo, yun lang gagawin mo. No. There is a task that God has given us and to be a witness. You are a witness of God's work, of God's love, of God's sacrifice. Ikaw yung witness. Diba sabi nga ni Kay Erwin kanina, blessed are those who believe kahit hindi ako nakikita. And we don't see what Jesus did on the cross, but we heard and we read on the Bible that Jesus died on the cross. And we believe that Jesus died for us. Tama? And because of that believing, we become witness. We become a witness of Jesus Christ na tayo pala ang mag-share para doon sa mga taong hindi pa nakakilala. Okay? Liwanag? So, you are a witness. Now, since that you are the witness of Jesus Christ, ang sabi doon, you will be a witness in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and all the earth.
So, ikaw pala ay gagamitin ng Lord sa loob ng pamilya mo, sa community mo, sa barangay mo, sa city mo, at sa buong mundo. Okay? So, it means that no one can stop God to use you. Only yourself. Kung magsasabit ka dun sa pangitain ng Diyos para sa'yo, all you need to do is just to surrender your life to Jesus and allow God to use you as a vessel of God. And God will give you the power to be a witness. Alam nyo na dapat buhay na natin yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay? Huwag kayong matakot. Why? Kasi minsan, di ba, natatakot tayo, anong i-share ko dito, kuya? Anong i-share ko dito, pastor? Di ko pa alam. Anong i-share ko? You know what? The best gospel that you can share to them is the life of Jesus and how Jesus transformed your life. That's the best preaching. Hindi yung napakinggan mo kay pastor, napakinggan mo kay Kuya Erwin, kay Kuya Jomar, tapos kokopyahin mo para i-share sa iba. No. Yung buhay mo mismo, kung paano ka binago ng Diyos, that's the best preaching that you can share to them. Kasi yun lang din naman yung doon ako nagsimula eh. Doon ako nagsimula. Paano ako nagbahagi ng salita ng Diyos? Nagsimula lang ako na binago ako ng Panginoon. Dito ko nakita na mahal pala ako ng Diyos at binago ako ng Diyos. Yung buhay kong wasak, sira, pero inayos ng Diyos. Ngayon, nagbabahagi ako sa iyo at kaya palang ayusin ng Diyos yung buhay ng bawat tao. And that's the best preaching. Tama? And sabi dito sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Sabi doon, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all the things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So sabi ni Jesus, lahat ng kapangyarihan mula sa langit at sa lupa ay binigay na sa akin. Ngayon, inuutusan ko kayo na kayo ay humayo at gawin mo siyang disipulo ko. Okay? Sabi ni Jesus. At baptize them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. At turuan mo silang sumunod sa lahat ng inutos ko. At ako'y kasama mo kahit saan ka magpunta. Okay? So, ibig sabihin, bawat isa sa atin inutusan ng Lord to go and make disciples. Not your disciple, but to make them disciples of Jesus. We are building people na maging matatag sila sa relasyon nila sa Diyos. Kaya kayo mga kapatid, kayo ay dapat maging matatag sa relasyon niyo sa Panginoon. No? And you're so blessed why at your age, nakakilala kayo kay Lord at nandito kayo ngayon, sinisharan ko, no? Mapalad kayo. 16, 17, 14. You're so blessed. Kasi ako, nung kumilala na ako kay Lord, 18 years old. No? So, from 18 years old down, I have so many painful experience na sabi ko, Lord, walang kwenta lahat ng karanasan ko dito. So, siguro, ako yung, hindi naman siguro, no? Pero sa tingin ko, ako yung pinakamasamang anak sa lahat. Ako yung pinakamasamang anak. But you know what? Thank God because God changed my life. Ang sarap magpagamit kay Lord, mga kapatid. Okay? Kaya sabi dito ng Panginoon, go therefore and make disciples of all nations. So, you know what? Ang sarap pala pag nag-serve ka kay Lord. Diba? Yung totoo yung sinabi niyang, you're gonna go and preach the gospel of all nations. It's true. Next month, papunta akong Taiwan. O, di ba? Saya. Sabi ko, Lord, sarap naman ito pala. Kung magaganon ka faithful si Lord, pag sinabi niya, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them, and I will be with you till the ends of the age. Sabi niya ganon, gagawin niya. And of all nations eh. O, di ba? So sabi ko, Panginoon, sarap pala mong lingkod sa iyo. Pero kailangan, panindigan mo. Hindi pwedeng sa simula ka lang magaling, pero sa dulo, wala na. Lalamya-lamya ka na. Hindi. Darating ka talaga sa pagsubok, pero hindi ka dapat magpapatalo. Lalaban tayo hanggang dulo. Ganun talaga eh. Kasi the more na ginagamit ka ng Diyos, the more ang pagsubok ng kaaway. Pero don't give up. Fight the good fight of faith. Ako, minsan na akong sumuko, pero salamat sa Diyos, hindi siya sumusuko. Sabi ko kanina, huwag kayong matakot how to share the gospel. Just share your testimony. Kung paano mo naranasan ang Diyos, kung paano ka binago ng Diyos, just share it. That's already a gospel. Basta wag mong alisin sa testimony mo si Jesus, na si Jesus lang ang kayang magbago ng buhay mo. Amen? Okay. Now, here's the thing. Meron tayong mga nets sa church. Ano yung nets, Pastor? Kumbaga, parang lambat na pag hinagis mo, meron kang makukuhang isda. Okay? So, our nets in the church are the parents.
Okay, so mga parents, meron silang i-win, mga parents din. And then we have young professionals. Young professionals, meron din silang nets that it will be their working place. Doon sila mag-win ng tao. Ang parents natin sa working place nila o di kaya sa community nila, mag-win sila ng tao. At paano naman sa mga young people? You guys, part of the young people. Ano naman yung nets nyo? Schools. Okay? Community. So that will be your nets. So sa school nyo pa lang, pwede na kayong mag-share. Di ba? Kasi hindi naman lahat nakakapasok sa loob ng school eh. Kayo nandun eh. I remember meron po akong kakilala. Ayan, si Gab, galing pong school yan. Yan, si Kuya Gab, yan. Na-win namin yan sa school. Hindi ko makakalimutan yan. Ang nagdi-disciple sa kanya, disciple ko. And then, there was a time, the large group, lumapit siya sa akin. Sabi niya gano'n sa akin, Kuya, ganda pala, no? Sabi niya gano'n sa akin, hindi na ako lalayo kay Lord. Magsiserve na ako kay Lord. Hindi ko makakalimutan yon. Sabi ko, seryoso kaya itong taong ito? Kasi siyempre, umattend siya, gano'n sasabihin sa akin. Sabi niya, isip-isip ko, hindi mo alam pagdadaanan pagka nagsiserve ka kay Lord. Pero grabe naman pala, hanggang ngayon, nanindigan. Di ba, Kuya Gab? Anong grade ka nun, Gab? First year, second year? Second year, di ba? Just imagine that. Ganun pa siya nun. Ganun pa siya nun. Single pa ako that time. Wala pa akong asawa nun. Tapos lalapit siya sa akin, gaganon babanatan niya ako ng gansay ko. Talaga, seryoso talaga itong bata to. Pero seryoso pala. Ibig sabihin, paninindigan mo pag sinabi mo. Kasi maninindigan din si Lord para sa'yo. God will fight for you. Okay? So, that will be your next. So, ibig sabihin, sa loob ng school, pwede ka makapag-win, pwede ka mag-share, hindi na kailangan pumunta pa si pastor doon para mag-share. Ikaw mismo pwede na. Tama? So, you can invite your friends, you can invite your classmates to go to church. Di ba? Pwede. So, ibig sabihin, we're gonna work together as one. Okay? Ano pa yung next natin? Yun. Yung family natin, sa loob ng pamilya natin. Di ba? Minsan wala tayong boses sa loob ng family. Nahihiya tayo. But you know what? Meron akong nakilalang isang bata. She was just a kid that time. Tapos, nag-aaral siya sa isang Christian school. And then, yung daddy niya is engineer. Tapos, drug addict. Just imagine, no? Engineer, drug addict pa. So, habang sila kumakain, nagtataka tong engineer na addict, sabi ng anak niyang bunso, Dad, wait, before we eat, we need to pray. Gulat yung engineer. Sabi niya, okay, let's pray. Sabi ng engineer. So, pray sila. Habang nagpe-pray yung anak, medyo natouch yung tatay. Pambihira, yung anak ko nagpe-pray. Ako, hindi. Humihit-hit lang. Laging ginagawa ng anak yon every time nakakain sila. Nagtataka yung tatay, sabi niya, ba't ganito tong anak ko? Parang may something na iba sa kanya. So, hinatid niya sa school. Tapos habang dun sa school, hindi siya pumasok sa trabaho niya kasi pagmamay-ari niya naman yung engineering firm nila eh. Sinamahan niya yung anak niya. And then, nagtataka siya, bakit? Ay, galing naman. And then, every Sunday, ini-invite yung anak niya pumunta sa church. Ay, hinatid niya naman. Umattend din siya ng church. Napakinggan niya hanggang sa one day, yung tatay na engineer, na addict, naging pastor because of one kid. Isang bata lang yung ginamit, pero naging pastor. Siya ay kilala dito sa buong Cavite, buong Bacoor. Pastor po siya. Ang last name niya ay Gawaran. So, I'm so amazed. Sabi ko, Lord, hindi pala imposible na ang bata pwedeng mag-witness, pwedeng makapag-share. Nag-start lang sa, Dad, let's pray before we eat. Di ba simple lang na win yung buong pamilya niya nakakilala kay Lord. Tama? Ganun kabuti ang Diyos. Okay? So, that's our nets. Our family. Pwede nating i-win sila. Simplihan nyo lang. Alam nyo, my prayer before is to bring my family to God. Nadala ko yung tatay ko, pero di ko nadala yung nanay ko, yung mga kapatid, yung dalawang kapatid ko. And ngayon, mga kapatid ko, nagsisimba na. Sa ibang church nga lang, hindi dito. Minsan pumupunta sila sa Dasma, doon sila uma-attend. Mga pamangkin ko, uma-attend na rin ng church. Sabi ko, Lord, salamat because itong net ko, nadala ko. Sa church tito, dalhin mo ako doon. Every Sunday, nandun siya sa church sa Dasma. Lagi ko silang kasama. So, pwede pala. Possible pala. And I have also a niece, no? Meron din akong pamangkin, nasa Davao siya ngayon. So, malayo kami, di ba? But you know what? One day, kinontak niya ako, sabi niya, Tito, kailangan ko si Lord sa buhay ko. Sabi ko, totoo, kailangan mo siya. Sabi niya, bigyan mo po ako ng taong mag-aalaga sa akin. Sabi ko sa kanya, ako na mag-aalaga sa'yo. Huwag na ikaw, pagod ka na, lagi ka na, dami mong trabaho. Bigyan mo lang ako ng isang tao. So, binigyan ko siya ng leader na mag-aalaga sa kanya. And sabi niya, Tito, salamat dahil nandiyan ka lagi, tumutulong sa amin, kung paano kami lumago spiritual. We can do small things, but it brings great impact to people. So you guys can do great impact to people, okay?
Huwag lang kayong mahiya, okay? Maliwanag po ba yon? And we have also another nets, those kids. We have Sidewalk Sunday School, no? Sa sidewalk pa lang, matutuwa ka, mga bata doon, nagpupuri kay Lord. Di namin mga ano yun, ha? Umaalis kami, pumupunta kami doon sa may Longos, nag-share kami ng gospel doon, mga bata, di ba, Tan? Ang daming kids. That is almost 150 to 200 kids. Sinisharan namin ng Word of God. We are doing that kasi isa lang yung natin, go and make them disciple of Christ. Okay? Those are nets that we have. Okay? Darating din time, magkaroon ako ng wino-workout ko ngayon, yung school evangelism naman. Meron tayong campus ministry sa Burol. Sino nag-aaral ng Burol, sa Burol dito? Okay. So, guys, be part of that. Okay? I'm working on Bayanan Elementary and San Nicolas Elementary. Wino-workout ko yan para magkapagkaroon tayo ng campus ministry dyan. Sabi ko, Lord, this is about time for us to cast the nets and to bring these people back to you, Lord. At kayo yung kasama ko. Hindi ko naman magagawa mag-isa kung wala kayo eh. Diba? So, kung nandyan kayo, malakas ang loob ko. Lalaban ako kasi may kasama ako. Kayo yun. Okay? Amen. Okay, now, whatever it takes dapat. When we serve God, when we want to do the vision that God has given us, whatever it takes. Anong ibig ko sabihin dito? Kahit anong pagsubok o hirap pagdadaanan mo, lalaban at lalaban ka. Okay? Okay po ba yan? Boys, kahit anong mga emosyon ang nararamdaman mo, si Lord pa rin ang number one sa puso mo. And same with you girls. Kahit sino pa yung kumakatok sa puso niyo, gustong manligaw, just say now, I'm in love with Jesus. I love Jesus more than you. Okay? Ganun talaga. Alam mo kasi ang mundo ngayon, kung ano-anong tinuturo sa atin. Tama? But you know what? We need to stand firm for our faith. We need to stand firm that Jesus is the only one in our hearts. Siya ang number one. Siya lang yung love natin. Okay? At hindi natin pwedeng pagpapalit yon. Mawala ng lahat, wag lang si Lord. Okay po ba yun? Mawala na kayong lahat, wag lang si Lord. Kasi mahirap pag nawala si Lord. Pag nawala si Lord, wala na ako lahat. Di ba? Pero pag nandyan si Lord, I have everything. Because He owns everything. In fact, He said that, for I know the plans for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and bright future. So, hindi pa ako maghahanap ng magandang future? Eh, Lord na. Di ba? Kaya nung hinahanap ko si Lord, nakita ko yung future ko eh. Okay? What we need to do is we need to step out from our comfort zone into someone else's world. Oh, grabe, no? Lalim naman ng pastor. Yan po yun. Okay? Lalabas tayo dun sa mga nakasanayan natin. Gagawin natin yung mga bagay na hindi natin nakasanayan. Diba? Hindi tayo sanay mag-devotion. Hindi tayo sanay magbasa ng Bible. Hindi tayo sanay mag-pray. Hindi tayo sanay mag-share ng Word of God. But if we want to live for Jesus, we need to leave our comfort zone and step out into uncomfort things. Alam mo, nung nagsimula po ako noon, sabi ko, Lord, sige, iwanan ko na po itong comfort zone ko. Ang comfort zone ko kasi dati, nagkakaroon ako ng lakas ng loob pag may alak. Whatever it takes, basta may alak ako, malakas ako, magaling ako mag-English. Ayan. And then, kailangan yan. Pero alam nyo ngayon, no need na. I remember, when I started to step out from my comfort zone, tinapon ko lahat ng alak na meron kami. Alam mo na kailang timba ako? 2 timba na alak. Ganun kadami yung alak na meron kami. Sabi ng mga tropa ko, pre, sayang naman yan. Amin na lang. Ang sabi ko, pre, nagbago na ako. Ayoko na kayong dalhin sa masama. Bago na ako. Tinapong ko. Di, tapos. Kailangan eh. Pag nanindigan ka kasi kailangan mo talagang mag-step doon sa mga bagay na medyo masakit. Yan talaga. Pero ang kagandahan naman noon, pagka ginawa mo para kay Lord, the Lord is with you. He will comfort you, He will strengthen you, and He will be with you. Until now, I always praise God kasi sinasamahan ako ng Diyos. From 18 years old to 39 years old, wala akong karanasan na pinabayaan ako ng Panginoon. Though may pagsubok. Yung pagsubok nga, hindi pa katulad ng pagsubok na meron ako. Okay? But you know what? One thing I've learned the Lord, kasi mahal ako ng Diyos, hindi dahil sa mahal ko si Lord, no? Given yon na mahal ako ng Lord. Pero hindi ko kayang higitan ang pagmamahal ng Diyos. His love is far as kung gaano kalayo yung east sa west, sa north and south, mas malawak ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang pinapasalamat ko sa Panginoon dahil mahal ako ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos. Every time na I come to His presence, maglambing lang ako kay Lord, meron siyang ginagawa sa buhay ko na sabi ko, Lord, salamat dahil ngayon naranasan ko na naman ang kakaibang pagkilos mo sa buhay ko. O, diba? My desire for you guys is to make a difference. One can make a difference. One person can make a difference.
Hindi mo kailangan maging magaling. Hindi mo kailangan maging mahusay. Ang kailangan mo lang si Jesus. Ako, wala naman akong galing. Wala din naman akong husay. Pero meron akong Jesus. And because of that, I can do all things through Christ. It strengthens me. We can do all things through Christ. Hindi yung pinag-aralan ko. Wala yun eh. Kasi hindi siya credit. Pero nung nakilala ko si Lord, dun ko nakita na iba pala si Lord. Kaya I encourage you. Serve God with all your heart. Be the light of this world. Be the salt of this nation, of this earth. And let's work together as one to bring young people back to God. Though, lagi nang sinasabi, we need to transform the world. We cannot transform the world, but we can bring people back to God. Yan lang kailangan natin. Dalhin natin ang tao pabalik sa Diyos. Dalhin natin yung mga kabataan pabalik sa Diyos. Kasi until now, I'm still working on bringing back people to God. I'm still working on it. Diba? Kasi kung wala na akong desire ng ganun, ba't ako pupunta pa dun sa Longos? Maglalaan ako ng oras dun, gastos lang yun, no? Pero hindi eh. Because my desire, and this is God's dream, this is God's vision to bring these people back to God. Kasi ayaw ng Lord na mapunta ang tao sa hell. At tayong gagamitin ng Diyos para dalhin sila papuntang langit. Your life is the greater or the greatest preaching in this world that God transformed your life. And through you, many people will be saved. Bakit? Sabi ng Panginoon, if you believe in Jesus, you and your household shall be saved. So, sa pamamagitan mong naligtas ka, marami pang taong maliligtas sa pamamagitan ng buhay mo. Okay? Kaya, don't limit God in your life. Just give your life to God and God will use you mightily. Amen? Yung mga dream nyo, sasabi ko sa inyo, sasabihin nyo lang, Lord, salamat dito, pero hindi ito yung gustong-gusto ko. Gusto ko pa rin maglingkod sa'yo. Sa totoo lang, di ba, sabi ko nga sa inyo, I want to be a lawyer. Ngayon, mas appreciate ko naging pastor ako. Kasi kung naging lawyer ako, baka sindikato na rin ako. Di ba? Who knows? Kasi abogado, isang salita lang, libo agad yun eh. Isang pirma lang, 100,000, pinakamaliit. Kung sabihin niya, attorney, kailangan ko to, palusutin mo na. 1 million. Pero wala. Dami kong pera, pero pagdating sa harapan ng Diyos, sino ka? Di ba? Impyerno ka. Kawawa naman ako, di ba? And I praise God for that. God saved me. Hindi ko sinasabing masama ang mga attorney, okay? Hindi ko sinasabing masama sila. Kasi meron din namang mga attorney na matutuwid. But I praise God because God saved me from that. Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung nandun ako. Tama? And I appreciate God because God called me to be a pastor. Kaya sabi ko nga, Lord, salamat dahil naging pastor. And I enjoy this kind of life, bringing people to God. Mas nai-enjoy ko siya. No? Mas masaya pala. Kaya one day, pag may pulis na, siya doktor na, ito ay singer na, artist na, no? At siya ay kapitan na. Okay? At siya piloto pa. Everything works together as one to give glory to God. Okay, kaya ito yung paalala ko sa inyo. As we started our journey with the Lord, be strong and be courageous. Huwag kayong bibigay agad. Maraming pagsubok na darating, manindigan kayo. Just put the dream of God in your life at walk in His dream. Not just only in your dream, but in God's dream. This is the best vision that we have to fulfill God's dream in your life. Amen? Salamat sa inyo at magpapatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Okay? And be part of this God-given vision. Okay? Gagawa tayo para sa Panginoon. Not for your pastor, not for this church, but for the Lord. Okay? Ang glory ay kay Lord, hindi sa church. This church is nothing kung wala si Lord. Yung buhay natin, walang kwenta pag wala si Lord. Kaya kay Lord lang tayo maglilingkod. Okay? Okay. Sige, let us pray. Father, thank you, Lord, sa buhay ng mga kabataang ito at patuloy kang maluwalhati at madakila sa buhay nila. Ama, ang dalangin ko na samahan mo sila wherever they go, whatever they do, Lord, hayaan mo na lahat ng gagawin nila will give glory to your name, Lord. Protect them, Lord, guard them, teach them to guard their hearts. Lord, teach them, Lord, to walk in your righteousness with fear, O God. We thank you, Father. Hayaan mo, Ama, na patuloy pa siyang lumago sa kanilang pag-ibig sa iyo. Lumago sila sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. At dalangin ko, Ama, na patuloy mong ganapin ang plano mo sa buhay nila. Muli, sa iyong mapagpalang kamay, pagkakatiwala ko ang buhay ng mga kabataang ito. Sa iyo ang karangalan, kalwalatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! God bless you all!